Iniulat na agresibo umanong pinaalis ng Coast Guard ang mga Chinese fishing militia na nakaangkla malapit sa island at sinabi na ang presensya ng mga Chinese malapit sa isla ay nagdadala umano ng isang malaking banta. Sinabi sa pahayag ng Coast Guard na ilang araw na umanong nananatili ang mga Chinese militia vessel malapit sa island na kung saan ay nakikita nila ito na isang malaking banta sa seguridad ng nasabing isla. Araw-araw din umanong binabaliwala ng Chinese militia ang request ng mga tauhan ng Coast Guard na umalis ang mga ito sa lugar, kaya nagdesisyon sila na persahang paalisin ang mga barko ng China. Tumanggi namang magbigay ng pahayag ang embahada ng China tungkol sa ginawang aksyon ng mga tauhan ng Coast Guard, ngunit sinabi ng mga eksperto na hindi pa rin titigil ang komunistang bansa sa pagpapadala ng mga barko sa lugar. Iniulat ito matapos sinabi ng Philippine Navy na dineploy nila ang isa sa mga pinaka-advanced na barkong pandigma nito na BRP Antonio Luna upang magpatrolya at bantayan ang Philippine Rice. Ang acting commanding officer ng BRP Antonio Luna na si Commodore Jim Aris Alagaw ay nagsabi na ang barko ay magpapalakas sa presensya ng Navy sa Philippine Rice na kung saan ay mayroong lawak na 13 milyong ektarya na matatagpuan sa silangang bahagi ng Luzon. Sinabi ni Alagaw ng Benham Rice ay bahagi na extended continental shelf ng bansa na pinaniniwala ang sagana sa likas na yaman tulad ng mga minerals at natural gas, kaya nararapat lang na bantayan ito ng sandatahang lakas. Bagamat ang Benham Rice ay isang hindi pinagtatalo ng teritoryo, naghihinala pa rin ang ilang mga eksperto na interesado ang China sa lugar, at sa katunayan, isang Chinese service ship ang nakita na nanatili sa Benham Rice sa loob ng 3 buwan. Sinabi naman ng gobyerno na agad na kinompronta ng Maritime Authority ng bansa ang nasabing Chinese vessel, ngunit sinabi ng mga tripulante nito na ang kanilang barko ay nagsasagawa lamang ng freedom of navigation sa lugar. Binigyang diin ni Alagaw ng hukbong dagat ng Pilipinas ay patuloy na mangunguna sa pagprotekta sa maritime domain at interes ng bansa, at makakasiguro ang sambayan ng Pilipino na gagawin nila ang lahat upang maprotektahan ang lugar laban sa mga mananakop. Samantala sa ibang aspeto naman, iniulat na nagpakawala umano ang Philippine Navy ng missile sa West Philippine Sea habang nagsasagawa ito ng naval exercise kasama ang US Navy, at ito ay isa umanong pagpapakita ng tunay na lakas ng bansa. Sinabi ng mga eksperto na isa umano itong malakas na mensahe laban sa komunistang bansa na kung saan ay patuloy na iginigiit ang mga pag-aangkin nito sa West Philippine Sea sa kabila ng inilabas na desisyon ng Permanent Court of Arbitration noong 2016 na pumabor sa Manila. Nagsagawa ng joint naval exercise ang BRP Jose Rizal at ilang barko ng US Navy sa West Philippine Sea upang palakasin ang interoperability ng dalawang serbisyo. Layon din itong ipakita sa komunistang bansa ang kahandaan ng Pilipinas at Washington na ipagtanggol ang West Philippine Sea sa gitna ng pagdideploy ng Chinese Coast Guard ng mga barko sa nasabing karagatan. Iniulat ito matapos ang Estados Unidos sa pamamagitan ng Pentagon ay nagsabi ng 4 na bagong mga lokasyon sa ilalim ng Enhanced Defense Cooperation Agreement o EDCA ay magpapalakas sa kakayahan ng mga US at Filipino forces. Sa isang pahayag na ibinahagi ng US Embassy sa Manila, sinabi ng Pentagon na mga karagdagang EDCA site ay magbibigay daan para sa mga US forces na makapagbigay
ng tuloy-tuloy at sama-samang tugon sa pagharap sa mga iba't ibang hamon sa Indo-Pacific region, kabilang na ang mga natural at humanitarian na sakuna. Sinabi ng Department of Defense ng Estados Unidos na makikipagtulungan ito kasama ang kanilang Philippine counterpart at Armed Forces of the Philippines upang maipagpatuloy at mapabilis ang mga modernization projects ng US military sa mga EDCA sites. Sinabi ng Estados Unidos na matatag itong maninindigan sa pagsuporta nito sa Pilipinas, lalong-lalo na sa inisyatiba ng bansa na palawakin ang EDCA upang isama ang Naval Base Camilo Osias sa Santa Ana, Cagayan, Camp Melchor de la Cruz sa Gamo, Isabela, Balabac Island sa Palawan at Lalo Airport sa Cagayan. Binanggit ng Pentagon na tinukoy ang mga lokasyon na ito kasunod na isang anunsyo na kung saan ang Washington at Manila ay nagkasundo na magtalaga ng 4 na mga bagong EDCA sites sa mga estratehikong lugar sa Pilipinas. Sinabi rin ng US Department of Defense na balak nilang dagdagan ang $82 million na nauna nang inilaan ng kanilang ahensya nitong nakaraang buwan para sa mga infrastructure projects sa kasalukuyang mga EDCA sites.